Okay, quick update tayo sa BTC. So, nagkakaroon tayo ng medyo mabagal na move sa BTC, no? Medyo choppy to. Makikita natin sa shorter time frame, kunwari, punta tayo ng 4 hours. Yan, no? Marami tayong ano, no? Marami tayong mga, for example, ito meron tayong some sort of rising wedge, breakdown, tapos mag-pump, tapos bagsak na naman, no? Puro medyo choppy, no? So, aalisin ko na tong mga to. Yan. Meron akong short dito last time sa 59,800. Ito, no? O, tama ba? 59,800 ba yun? No, dito ba yun? O, tama, 59,800. Nag-dump siya at binalikan niya yung, ano ko, yung entry ko at na stop loss na ako, no? So, most likely, di na ako mag-short dito sa mga area to, eh. Kasi dito na tayo sa prices na to, eh, no? Pwede natin ma-expect sa galaw ni BTC baka magkaroon tayo ng mga swing failure patterns dito, no? Maraming swing failure. So ito, no, for example, dito meron tayong mga swing failure dito, no? Yan, kinuha yung liquidity dito at hindi siya perfect, no, pero makikita natin after niya ma-reach to mga area na to or magkaroon ng liquidity hunt, liquidity grab, nagkakaroon siya ng dump, no? So ganun din dito sa point na to, no, na pwede natin ma-expect after natin makuha to, lalo na tong part na to, baka magkaroon tayo ng isa pang dump na ganyan, then tsaka pa lang aangat siguro. Ayun ang may expect ko, no? Then depende ko anong gagawin ni BTC, no? So punta tayo ng daily. Sa ngayon, ang structure niya, no? So ang structure niya, kung hindi 1, 2, 3, 4, 5 to, no? Kunwari yung ABCDE pa rin na abang natin na bullish, na corrective move, then pump, no? Na ganito. Meron tayong 1, 2, 3 or A, B, C, D, E na ganyan. Pwede natin ma-expect meron tayong some sort of A wave, B wave, C wave dito. Di natin sure, or baka sabihin natin impulse 1, 2, tapos may paparating tayong 3 na breakout, 4, then 4, then 5, no? So ito kasi, no, ang problema dito sa ito kasi yung pump na ito, kakaiba, no? Do-double check lang natin kasi ang huli kong tingin dito, alisin mo natin itong fibs natin. Ang huli kong tingin dito mukha siyang hindi 5 waves, no? Mukha ba tong 5 waves? Kasi para masabi nating mag-i-impulse pataas to, na mag-fifth wave pataas, dapat may impulse dito, no? At least. So ang itsura niya, sabihin natin, first wave, second wave, third, fourth, fifth, possible kaya ganyan. Possible naman siguro. Di ko lang masabi with full confidence. Tignan lang natin. Pasok naman siya sa 1.618. Yan, pasok naman siya sa 1.618. Yung third wave. Ang fifth wave, most likely, pasok to sa 1.272 or 1.236. So, fib retracement, 3, 4. Lagpas-lagpas pa siya actually, no? Tapos 2.272, no? So medyo may significance na sa 272 area siya nagre-reject, no? So basically dapat dito lang sa 1.272, pero may mga times na lumalagpas siya, no? So hindi ko rin masabi, no? Pero may possibility sigurong 5 waves to. Medyo hindi lang siya ganun kaganda. Hindi ko masabing with full confidence na 5 waves to. Pero possible naman. Yung third wave medyo parang hindi malakas. Mas parang ito pa yung third wave, no? Mukha kasi siyang 3 waves sa ngayon. Ang itsura niya. So pakita ko lang mabilis, ganito, parang ganito itsura niya talaga, no? A, B, C, no? Tapos kung titignan natin sa volume, dito yung malakas na no? Dito yung malakas na cluster of volume, no? Dito sa pump na to. Atong tatlong candle na to yung may malakas na volume, which is madalas sa C-wave nangyayari yung gantong kalakas ng volume, no? Or more like masasabi natin highly likely na baka C-wave lang to kapag ganito kalakas ang volume, no? Kung sa C siya nag-e-end, no? Madalas kasi dapat kung dito dapat sa third wave, no? Kaso walang volume, no? Kung dito sa meron tayong 1, 2, 3, kung dito yung 3, dapat malakas ang volume dito na may volume spike. Kaso parang wala. So ayun lang yan, ako concern ko. Parang
Hindi nagpapakita ng ano ng 5 wave structure dito. Parang lang pero possible pa rin naman. O, hindi nga lang suportado ng volume. Okay? So makikita natin dito sa mga levels na to, doon pa rin siya medyo stuck, kumbaga. So tingin ko baka magkakaroon pa to ng movement sa Friday. Ano bang araw ngayon? Friday na ba? Na-double check ko lang ha. Oh, Friday na pala ngayon, no? So baka ano ata to? Mamaya pa ata. Double check nga natin yung FOMC minutes. Kung mag-load man ng ano, ang economic chart natin, economic events, ayaw mag-load. Ba't kaya? Naglalag ba si ano? Tingnan natin dito. O dito, wala. Matayin niya mag-load. Ayun, nag-load. Okay, double check lang natin. Ngayong araw to dapat, no? August 23, 2200, no? Which is kung 21:30, 9:30, siguro 10 PM to, no? O 10 PM, tama. 10 PM mamaya sa atin, no? So kung mag-i-speech man si Jerome Powell, baka dito tayo magkakaroon ng ano ng galaw mamayang gabi ng 10 PM. Okay? Speech lang naman, baka na lang hindi ko masasabi kung anong kung anong meron do sa speech ni ano sa FOMC minutes. Baka lang mabigla yung market mamaya. So ano pa ba? Nasa ano pa rin to, no? Nasa rejection zone pa rin naman to. Yan, makikita natin nasa area ng ito sa 618. Kung pupunta tayo na regular chart, sa 0.5 pa rin naman siya. Sa ano naman sa logarithmic, medyo na touch niya, di pa niya na perfectly na touch, pero nasa area na siya ng ano, no, ng pwedeng naabot niya na yung 618. Ito lang yung problema, no, di natin masabi kung tutuloy siya pataas, pero makikita natin kung bullish tayo, ang itsura niya parang mga ganito, no? Parang mga ganito yung itsura niya, no? Yan, parang ganyan ang itsura ng galaw ni BTC ngayon. Na eventually, mag-aaroon tayo ng move pataas, move pababa, then be-breakout, no? Breakout retest, and then yung potential continuation to third wave, or sabihin natin yung macro fifth wave, no? Macro fifth wave na abot ng mga 100k siguro ganun. So medyo ano, no, medyo 50-50 to kasi hindi rin natin sure kung ano ba to, kung impulse ba to. Hindi natin sure kung impulse, hindi 100% na parang guaranteed na magiging impulse siya. Pero sa structure niya mukha siyang bullish pa. I mean in terms of yung prediction, no? Yung prediction na ay dapat ang gagawin na magpa-pump, no? Na after ng ABCDE, magpa-pump dapat ang itsura niya sa ganong klaseng structure, no? Pero meron ding mga ano, yung mga fake out, ha. Ilang yung gusto kong ipaalala kasi medyo ano, no, medyo maraming ano negative sa mga economic events natin, na actually bullish siya sa long term pero meron siyang bearish sa short term, no? So gusto ko lang paalala, no, every time na nagre-rate cut ay nagda-dump yung market, no? So hindi natin sure sa September 18 ata, basta mga ganon, mga pa-start ng third week ng September ang rate cut most likely, at medyo sure na may rate cut na hindi lang natin alam kung ano ang gaano kalaki ang ibabagsak or i-rate cut, no? Kung 25 basis points or 50 basis points. Sa history, at least sa mga nakita ko, ang 25 basis points bullish, no? Pero may slight bearishness muna up until magiging bullish siya, no? Na saglit na siguro mga ilang months lang na bearish, then na magiging bullish na. Sa 50 basis points ay yung mga bear market. Madalas makikita yun sa 2001 tsaka 2007 or 2008 ba yun, na nag 50 basis points din, yun nga, masaklap na bear market. Okay, so aabang lang tayo dito. Makikita natin yung volume nito, medyo wala pa, no? Yeah, medyo wala. Ito lang yung nag-iisang volume, itong malaking dump na to, no? So alisin ko muna itong pink box natin kasi hindi ko makita na maayos yung volume natin. Yan.
So ito yung mga susunod na area, no, kung babagsak man si BTC. Itong mga 45k area up until 43k o 42k ba? O itong mga area to. Ito yung sa tingin kong susunod kung babagsak tayo, ha. Kasi wala akong makita ditong parang impulse structure pa na high probability. Okay? Teka lang, ah. So ito, no, may papakita lang ako saglit. Aabangan natin tong ano, no, itong area ng 63k up until dito sa 64,500 area. Kailangan natin tong abangan kasi dito sa heat map, actually parang hindi pa pala ano, no, hindi pa pala 64,500 pa, baka ano lang to. Baka hanggang dito lang talaga sa 63k area. O hindi natin masasabi, baka lumagpas-lagpas. Ganun talaga kapag ano, pag mga swing failure, no. So makita natin dito sa heat map na medyo makapal itong area ng ano, no. Ito yung parang kailangan natin babantayan, no, kapag medyo dark green or almost walang kulay, konti lang yung liquidity. Okay? Kapag medyo kumakapal siya na padilaw ng padilaw, mas maraming liquidity. Madalas, no, ang price na mamagnet sa mga gantong liquidity area. So either pwede siyang mag-break ng malakas or pwede siyang mag-reject ng malakas. Okay? So anong level to? 60,500 area, tapos ito 61,850, no? At meron pa tayong mga linya-linya pa dito sa mga area na to ng 62k. So papansin natin, ito, ano ba to? Mag-63k pala ito, no? So ito ata yung mga 62k area. So mas makapal kasi ano dito, no? Mas makapal yung liquidity dito sa area to. Yan, kesa dito. Kasi marami beses tayong nag-top dito, no? Ito, meron dito isang araw, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat, tapos meron tayong pang-5 dito. Pwede natin masabi, meron din tayo dyan. So maraming liquidity dito sa area to. Okay? So ang pinaka kailangan natin abangan, yung volume nito ng pag-push up at kung mag-close below or kung mag-close above. Okay? So ayun ang pinaka-importante sa ngayon, no? Makikita natin meron tayong level dito na binarek dati. Makikita natin medyo importante to, no? Kaso masasabi ko hindi ganun kalakasang type of level to, pero since nag-aaroon na tayo ng mga ganito, medyo nag-aaroon siya ng significance sa ngayon, no? So yan, retest, dump, no? So dito naman pump, retest, dump, then di natin sure kung ano gagawin dito. Okay, at medyo importante itong level na ito, no? So anong level to? Mga bandang 62k ito, no? So doon din yung 0.5, no? Kung do-double check natin sa regular chart. Yan, mula dito 0.5, punta tayo na regular chart. Area ng 0.5, no? Ito. So 61,500 pa pala, no? So 61,500 hanggang bandang 62k yung pinaka abang natin kung ano gagawin ni BTC. Medyo medyo 50-50 kasi kung iisipin natin, nasa 50% tayo ng dump na to. Nasa area ng 50% ng dump. Or basically mula dito. At kung titingnan natin naman kung dito tayo mag-i-start, yan, mula dyan hanggang dito, 618 naman to, no? So may significance rin na nasa area tayo ng resistance, no? Medyo importante yung resistance. So kung ilolog chart ko naman, ganun din naman, no? Puro wick up tayo sa golden packet. Okay? So okay lang pala na okay lang pala na hindi ko napasukan tong short dito sa 61,800 area or 700 area kasi binalikan lang naman rin, no? So itong point lang nato ng 59,800 winick up na, no? So wala na akong position diyan. So medyo mahirap na pumasok dito sa tingin ko kasi maraming beses na tayo nakatap dito sa mga area to at meron na naman tayo dito, no? So tumataas yung probability na baka mag-breakout. Okay? Mas mataas yung probability sa ngayon na mag-breakout, no? Makikita natin meron tayong maliit na inverse head and shoulders pattern dito. Nasa na yung head and shoulders? So potentially baka ganito ang itsura. Shoulder, head,
Tapos baka dito pa yung isa pang, di natin sure kung baka dito na yung shoulder, tsaka ito na yung, yan o, baka ganyan na. Kasi mamaya na yung FOMC meeting, no, baka ganyan na itsura. Isin lang natin to, ganyan. Or kung magkaroon man siya ng isa pang shoulder dito, baka dito pa yan. Ganyan. Possible na ganito pa yung neckline niya, no? Ganyan, no? Or more like yung galaw niya, no? Na higher low siguro, ganyan. Then be breakout. In case lang na mag-breakout, check lang natin yung target. Di ko ma-pinpoint. Pinapasulat ako no? Ayaw ko na magsulat yan. So, bandang 68,500 area. 68,300. Which is top ng ano to, no? Top ng, ano tawag dito, ng descending, expanding wedge natin. So, possible na parang ganyan yung itsura niyan. No, so pwede niyang ma-reach to, itong area to, no? At ang kalabasan, make it or break it na yun. Kasi kapag di pa rin nag-break to, lower high na to, no? Lower high. At meron tayong mas malaking chance of bearishness dun. Kasi kompleto na tong 1 2 3 4 5 or ABCDE na to, at hindi niya pa rin na-break to. Ibig sabihin tumataas yung chance na baka meron tayong some sort of impulse na dito, no? Meron tayong 1 2 3 4. Tama ba to? Teka lang double check lang natin kasi di ko rin matandaan 1 2 3 4 5 siguro. Tama ba? Teka lang kung ito na yung kung ito na yung impulse, so sabihin natin 1 2 3 4 5. Ito na yung second wave, sabihin natin, tapos may impulse dito, bawal pala yun, no? So ganun talaga ang itsura dapat, no? Ganito 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Then magkakaroon tayo ng impulse 1 dito, kunwari impulse 1, impulse 2 na lower high. Then 3 4 5 na medyo may pagka long term time frame na bear market. Okay? Or at least ABC correction, no, na ganito. ABC, A, B, C. Then most likely ay na yung last dump din, pump. No? So pwede natin ma-expect tong area to, no? Yung tinanggal kong pink box. Control Z ko na lang kasi nakalimutan ko sa kung nalagay yung pink box ko. Diyan pa ba yung pink box ko? Wala pa rin. Pink box, bumalik ka. Ayun, bumalik na. Okay, alisin na natin to. So possibly baka dito sa pink box na to yung C wave. Kasi medyo mataas tong retracement na to. Yan. Then pink box. Para sa A, B, C potential. Then pump. No? At pasok pa rin naman yun sa impulse wave theory sa, sa longer time frame. Kung titingin tayo ng log chart, nakaroon tayo ng sabihin natin retracement. Maximum dapat ito mga bandang 382 lang, pero pwede tayo mag 0.5 siguro. Ayun na, 382 pala, no? Ayun. Okay, ito, no? Maximum to. So ito ang minimum, ang 236. Kaya natin pwede masabi pwedeng na ito mag-pump. Okay, kasi ganito yan Ang target madalas ng fourth wave ay 236 hanggang 382. Okay? So meron tayong first wave, second wave, third wave. Ang fourth wave possible na dito na. Then fifth wave. Possible din na dito pa ang fourth wave. Okay? Then fifth wave. So ando dun sa area ng 40k hanggang 45k to, no? Na possible mag push down pa. After natin siguro sabihin natin kakaroon pa tayo ng lower high dito, then babagsak para sa ABC correction. A, B, C correction, then pump. Okay? So kailangan lang natin tandaan ito flat correction to, no? So madalas alternating yon. Ito medyo may pagka, sabihin natin parang may pagka flat to in general terms na medyo sideways ang galaw natin, no? So possible naman na flat type of correction to, pero mukha rin siyang yung ABCDE type na triangle wave. So hindi rin natin masabi ng with full confidence. Babalik ko lang to dito. Ayan. So dalawa yung
Pero lahat yon pwedeng maging bullish, no? Naaroon tayo dito ng push up, then correction, ito bullish to. Okay? Sabihin natin dito na siya at magbe-break na siya dito, bullish pa rin yon. Okay? Ang problema lang yung mayroon tayong mga short term na galaw na bearish na possible pang mangyari, no? Ito short term bearish. Sabihin natin dito na, then short term bearish pa rin. Then pump pa rin naman yun, no? Kung bumagsak below dito, below dyan ha, medyo delikado na yun kasi medyo wala na sa scope yung fourth wave doon, no? Papunta ng fifth wave yun at in danger na tayo ng invalidation ng ng 5 waves to the upside. Okay? So ayaw natin pumunta ng 31k. Okay? Pag bumalik tayo ng 31k, GG na yung BTC. Mag-aaroon tayo ng multi-year bear market most likely. Okay? So ay lang gusto ko i-point out. Ano ba? Last one siguro sa sa SPX, no? Sa SPX makikita natin meron tayong break retest, no? Break retest. So, ito ang importante sa SPX. Pwede pa tong mag-push up ng one last time. Possible pa. Ng one last time. At nag-aaroon tayo ng tingnan lang natin kompleto na ba tong ano? So, ganito. Teka, burin ko lang saglit ang lahat So, kung itong part na to, fifth wave, ito. So, punta nga tayo ng weekly saglit. Weekly. Meron tayong some sort of first wave, second wave, third wave, fourth wave. At itong fifth wave na to, baka may blow off top pa. Just in case. Possible pa niyang gawin yon. Okay? So, titignan natin yung structure. So, mula dito hanggang dito, yung pinaka-structure ng galaw ng fifth wave, no? So, possible na meron tayong ano tawag dito? Running flat correction. Tapos ito, 1, 2, 3, 4, 5. Baka ito pa lang ang third wave. Meron tayong fourth wave dito. At baka meron pa tayong fifth wave dito. Okay? Possible possible. In case na hindi pa tapos dito, no? In case na hindi pa tapos. Kasi kung titignan natin, dapat meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Possible pang 5 waves sa yung mini 5 waves sa third wave na to, no? Tapos dito meron tayong mini first wave dito na may correction. So ito possible may correction tayo dito na zigzag correction. So makikita natin ito running flat. Ito pwede natin masabi baka may zigzag correction tayo dito. Tingnan natin. Meron to, no? Zigzag correction A, B, C. Yung mabilisan na na dump. Mabilisan to, no? Itong dump na to. So mapapansin natin, ganda sa stock market, no? Meron tayo flat correction. Ito ang type ng flat correction nato, running flat. Tapos ito zigzag correction. So ang number 2 at number 4 pwedeng magkaiba, no? Or more like madalas magkaiba. Okay? So pwede ring pwede ring maging A, B, C na mas mahaba to, tsaka pala magpa-pump, basta wag niya lang ma-lower low to. Kasi ito yung isa sa mga macro lows niya. Pag na lower low niya ito, magkakaroon tayo ng ng bearish market structure. Kasi magkakaroon tayo ng high, low, lower high, then biglang magkakaroon ng lower low, ganyan. Delikado 'yon. Doon natin makikita madalas yung mga yung mga head and shoulders pattern, ganyan, 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 ganyan. Then meron tayong neckline diyan, babagsak. Okay? So eto mas maganda kung masabi natin magbe-breakout, no, na may paparating pa tayong bullish move sa BTC. Kaso malapit na kasi yung malapit na kasi yung rate cut, no? So tingnan lang tayo sa DXY hindi na nag-play out tong head and shoulders pattern. Mukha ba siyang may chance pang mag-play out? Parang wala na, no? Iiwan ko munang ganyan yan. Ano pa bang pwede natin tignan? Total 3 saglit. Last one na siguro to. Tignan lang natin. Medyo nauuna na medyo nauuna na si Total 3 para bumalik dito sa level na to, itong mga part na to, no?
So si BTC hindi pa nag-higher high, si Total 3 medyo nauuna na. So ano kaya nangyari sa BTC dominance? So expect ko ang BTC dominance bumagsak, no? Tingnan natin. Hindi naman siya bumagsak ng todo, pero makikita natin di rin naman siya nagpa-pump, no? So nagpapakita to ng ano, no, ng weakness sa galaw ni BTC. Hindi naman weakness sa galaw, more like naglilipat lang ang mga tao mostly sa ano, sa alts sa ngayon. So medyo alt focus ang ano, ang galaw this week, no, or these 2 weeks siguro. Kasi nung 10 to, no, ng Friday or Saturday ba, at puro dito lang siya, hindi tayo mabot ng mga bandang di ba na tayo lumagpas ng ano, ng 58, no? So marami nag-expect sa 60 tayo magkakaroon ng mas malakas na bull market, no? 60%. Okay, so ayun siguro update natin. Wala akong trading idea kasi medyo 50-50 yung galaw ni BTC, no? 50-50 to. Hindi natin sure kung anong direction nito kasi nasa ano tayo, sa 0.5 tayo, or basically kung mula dito hanggang dito lang 618 naman to. Nasa resistance pa rin tayo, no? Nasa resistance pa rin tayo. So, possible na meron tayong breakout trade. So, bullish yun. Kapag nag-reject naman, pwede tayong magkaroon ng yung malaking ABC correction na paparating ng 45k, hindi natin sure, no? Babantayan din natin tong heat map natin, no? In case magkaroon tayo ng break sa 62, magkaroon tayo ng wick up, sabihin natin, abang tayo ng swing failure, no? So, sabihin natin mga bandang 63k, ganyan, or sabihin natin baka dito na, no? Meron tayong ano, no? Maliit na, anong tawag dito? Maliit na fair value gap. Masyadong maliit, no? Masyadong maliit na fair value. Hindi na pala fair value gap to, no? Kasi na-fill na niya ito. So, wala na palang fair value gap. So, ito lang talaga yung nakikita kong mga, ano, no? Mga area ng resistance sa ngayon. Ito, literal na area ng resistance. At meron pang susunod na parang liquidity area pa, no? So, liquidity area to, no? Mula 61,800 hanggang medyo lagpas pa dito, basta itong part na to liquidity area. So kung pumunta man ang price dito, aabang natin yung reaction, no? So medyo mahirap i-trade to kasi medyo mabilisan yung yung mga galawan yan, either isang malakas na break or isang malakas na reject agad. Okay, so ingat lang, ha. So ayun lang siguro update natin. Ingat sa trades at GG's boys.